Ako at nakapagsalita na, at ang susunod ay si Ilong P. Reftay, Black Dragon on Han. Agad siyang tumingin at sumagot sa akin, ang pangalan ko ay Kim Hyung Tae. Ako ay 16 na taong gulang at kasalukuyang nag-aaral sa high school. Ang manlalaro na nasa edad 30 ay napabulala sa pagtataka, ikaw ang pinakabata rito. Ngunit sa pag-iisip muli, mayroong bahagi na hindi tama sa pahayag na ito. Ang matabang baboy na ito ay isang estudyante ng high school. Napakabaho niya. Ngunit muli niyang naisip si Ryumin na nasa harapan niya. Maaari pa ba siyang maliitin ng ganito? Kung malalaman niyang pinatay ni Kim Hyung Tae ang kanyang kaklase, hindi iyon ang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong estudyante ng high school. Palaging binabantayan ni Ryumin ang bawat galaw ni Ilong P. Reftay. Ngunit ang mga salita ng manlalaro na edad 30 ay nagpatuloy, ikaw ay isang mandirigma. Level 1-0 at nasa 3 ranggo sa iyong lugar dati, tama ba, Ilong P. Reftay? Pagkarinig nito, bigla siyang sumuntok sa mesa at sinabi, bakit? Sa tingin mo ba nagsisinungaling ako? Agad na itinaas ng manlalaro na edad 30 ang kanyang kamay, hindi. Isa lamang itong bahagi ng proseso ng panayam. Patawarin mo ako kung sa tingin mo ay nasaktan ka. At ngayon, dumako tayo sa iyo, EFQ, Black Dog. Ang pangalan mo ay EDFQ, Dog-like Face. Agad na lumitaw sa mukha ng huwad na ito ang pangalang Kim In-hong. 28 taong gulang, ako ay isang fund manager. Hindi pa ako bumabagsak mula sa unang ranggo sa aking lugar. At ako ay nasa level 30. Siguro alam mo na ang aking propesyon ay necromancer, tama? May gusto ka pa bang kumpirmahin sa akin? Pagkarinig nito, tila kinakabahan ang lalaki at mumiti ng pilit. Hindi na kailangan, salamat sa iyo. Iginawi ni Ryumin ang kanyang paningin sa huwad na nagngangalang Kim In-hong at nag-isip ng malalim. Habang kumukuha ng strawberry at isinusubo sa kanyang bibig. Fund manager. Kalokohan. Dapat ay manager ng mga manloloko. Pagkatapos ay gagamitin niya ang pangalang ACQ upang humiram ng pera mula sa ibang mga manlalaro. Nakabawi ng kanyang composure, muling nag-focus ang manlalaro na edad 30 at inilapag ang kanyang tablet. Iyon na ang lahat ng kailangan ko. Kinumpirma ninyo ang inyong mga pagkakakilanlan, kaya sisimulan na natin ang panayam. Kailangan lamang ninyong sabihin sa akin ang dahilan kung bakit gusto ninyong sumali sa IC, Personal Connection Vanguard Knights. Ikaw muna, tiniklam. Pagkarinig na siya na naman ang una, sumagot si Ryumin, ako kasi. Sa kasalukuyan, ang mundo ay napakadelikado. Napakatakot lumabas ng mag-isa, at marami pang ibang mga bagay. Sa tingin ko, mas mabuti kung makakasama ko ang ibang mga manlalaro. Pagkarinig ng sagot, tumingin ang manlalaro na edad 30 kay Yulong B. Reftay at sinabi, sige. Susunod, Yulong P. Reftay, ikaw naman. Hindi siya agad sumagot at nag-isip ng mabuti. Hindi ko maaaring sabihin na pumunta ako rito upang pumatay ng ibang mga manlalaro. Pagkatapos ay basta na lamang siya nagsabi ng kung ano, pareho lang ako kay Tiniklam. Hindi na rin ako makapasok sa paaralan at nag-aalala rin ako tungkol sa susunod na round. At pagkatapos ay tumingin ang manlalaro na edad 30 sa lalaking nagpakilalang Kim In-hong at nagtanong, kung gayon, ikaw naman, EFQ. Nagpakita ng mapanuyang ekspresyon si Kim In-hong at nagsabi, nag-apply lang ako dahil nakita ko ang forum. Ito ay nakapukaw ng aking interes. Pagkarinig nito, pilit na umiti ang nag-interview, haha, ganoon palad. Sa kabila nito, patuloy na binabantayan ni Ryumin ang bawat galaw. At iniisip pa rin ang nag-interview habang kinakabahan, papasa rin siya sa pagsubok, kahit ano pa ang sabihin niya, dahil siya si EFQ. Pagkatapos magtanong, muling nagpakita ng kaunting pagiging seryoso ang manlalaro na edad 30. Sige, ang mga sagot ninyong lahat ay medyo katanggap-tanggap. Ang susunod ay ang huling bahagi ng panayam. Isang natatanging ngiti ang sumabay sa kanyang boses na may bahagyang pagtaas-baba. Pagpatay. Kailangan ninyong pumatay ng ibang tao upang makapasa sa huling bahagi ng panayam na ito. Nagulat si Ryumin nang marinig ito. Ang tanong na inihain. Pumatay? Ngunit bakit? Nakita ng manlalaro na edad 30 ang kanyang reaksyon at bahagyang pinikit ang kanyang mga mata habang tumitingin sa kanya. Yes, siguro hindi mo pa naiintindihan.
Sige, tutulungan kitang maunawaan ito. Nagpakita ng malamig na ekspresyon ang manlalaro na edad 30 kasabay ng kanyang paliwanag. Siguro nakita mo na ang mga posts. Sinimulan na ng gobyerno na disiplinahin ang mga manlalaro. Kami at tinalikuran na kami. Natatakot sila sa amin dahil mas malakas kami. Kinamay niya ito at pagkatapos ay kinuyom ang kanyang kamao. Gayunpaman malapit nang sakupin ng mga manlalaro ang mundo. Magiging realidad ang mundong iyon ng mas maaga kung tayong lahat ay magtutulungan. Ang labis na kumpiyansa ay ipinakita pa. Kaya hindi natin kailangang magpaapekto sa batas. Kailangan nating ipakita sa gobyerno na ang mga manlalaro na ang batas ngayon. Sa pamamagitan ng paglaban sa mga patakaran mula sa gobyerno Sabi ng manlalaro na edad 30. Pilit na gumawa si Ryumin ang naguguluhang ekspresyon sa kanyang sarili at nagtanong, iyon ba ang dahilan kung bakit kailangan naming pumatay? Kinumpirma ng manlalaro na edad 30, tama. Iyon ang paraan upang ipakita sa gobyerno ang aming determinasyon. Kapwa nagulat hindi lamang si Ryumin, kundi pati na rin si Ewilong Pireftai at HQ na nagpakita pa ng tuldok-tuldok. Habang patuloy na nagsasalita ang manlalaro na edad 30. Upang ipakita sa kanila na hindi kami kontrolado ng batas. Ngayon naiintindihan mo na ba, tiniklam? Mabilis na sumagot si Ryumin, opo, naiintindihan ko. Ikaw at ang dalawa pa ay naunawaan na rin ang problema. Sinabi ng manlalaro na edad 30 habang itinuturo ang kanyang daliri sa langit at nagpatuloy kaagad. Kung may sinuman sa inyo ang ayaw sumali sa huling bahagi ng panayam na ito, maaari kayong umalis ngayon. Gayunpaman, ang pag-alis ay nangangahulugang hindi ninyo maaaring humingi ng tulong mula sa amin sa hinaharap. Mabilis na ginamit ni Ryumin ang kanyang daliri upang punasan ang natirang cream sa kanyang bibig at lihim na sinuri. Ang ibig niyang sabihin ay ang sinumang umalis ay ilalagay sa blacklist. Ginagawa niya iyon upang bigyan sila ng pressure na pumatay. Sa ganitong paraan, mahihirapan silang umalis sa komunidad na ito sa hinaharap. Ang dalawa pa bukod sa kanya ay nagsimula na ring ilagay ang kanilang sarili sa malalim na pag-iisip. Upang masira ang nakakabahalang kapaligiran, pumalakpak ang manlalaro na edad 30 upang makuha ang kanilang atensyon at sinabi. Mukhang handa na kayong lahat. Mabuti, kaya ipalalagay ko na sumasang-ayon na kayong lahat, ha? Sisimulan na natin ang huling bahagi ngayon. Nagulat si Ihulong Pireftai nang marinig ito, magsimula? Paano? Magsimulang pumatay? Ngunit sino ang papatayin dito? Sumingit ang manlalaro na edad 30. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Muling lumitaw ang isang kakaibang ngiti. Ipinagsiklop niya ang kanyang mga kamay at sinabing handa na raw ang lahat. Lumipat ang eksena sa labas, kung saan nagsimula ng umulan. Agad pagkatapos nito tumayo na mula sa kanyang upuan ang manlalaro na edad 30. Tara na, ano? Hindi tumutol ang tatlong iba pa at sumagot ng sige. At pagkatapos ay may isa pang karakter na lumitaw. Isang babae na kadarating lamang sa lugar na iyon. Sabi niya, aalis na kayo. Maaari kayong manatili kung gusto ninyo dahil inupahan ninyo ang buong lugar, di ba? Nang makita ang babaeng ito, lumapit ang manlalaro na edad 30 at nagpakita ng isang magaan na ngiti. Hindi nagmamadali kami. Sa paraan, mayroon bang banyo rito? Masigasig na itinuro ng babae ang isang direksyon at sumagot, doon sa kanto. Tumingin ang manlalaro na edad 30 sa direksyon na itinuro niya at sinabi. Salamat, ano? Sa sandaling iyon, maaari ko bang hilingin sa iyo ang isang pabor? Nagtanong ang babae, ano iyon? Kinuha ng manlalaro na edad 30 ang isang bagay at inilagay sa kamay ng babae. At sinabi, maaari mo bang kunin ang kotse mula sa parking lot para sa akin? Nagmamadali ako ngayon. Hindi tumutol sa kahilingan na ito, masayang umiti ang babae. Siyempre. Kukunin ko na agad. Binuksan ang pinto at ang babae, dala ang kanyang pulang payong lumapit sa kotse ng manlalaro na edad 30. Agad niyang binuksan ang pinto. Pagkatapos ay itinupi niya ang payong Ngunit sa mismong sandaling iyon may dalawang kamay na dahan-dahang lumapit at mahigpit na pinisil ang liig ng babae. Bago pa man siya makapag-react
Mahigpit na sinakal ng lalaki ang babae hanggang sa lumabas ang mga ugat sa kanyang leg. Narinig ang boses ng lalaking ito, "Huwag kang mag-alala." Wala nang iba pang sumakal sa babae kundi ang manlalaro na edad 30. Mahigpit pa rin ang kamay ng lalaking ito sa liig ng babae. Nagsimulang manginig ang dalawang kamay ng babae. At pagkatapos ay tumigil ang kanyang paggalaw di. Hindi malaman kung nawala ng malay o tuluyan ng nawala ng buhay. Nagpakita ang manlalaro na edad 30 ng isang nakakadiring ngisi, madali lang. Nagpanggap si Ryumin na nagulat sa nangyari, "Anong ginawa mo?" Hindi rin gaanong nagulat si Kim Hyung Tae, bakit siya? Pagkatapos ilagay ang babae sa loob ng kotse di. Pinagpag ng manlalaro na edad 30 ang kanyang mga kamay at bumalik upang sabihin, "Ano pang ginagawa ninyo?" Sumakay na sa kotse. Gayunpaman, mayroon pa rin kaunting hininga ang babae. Lahat ng tatlong kalahok sa panayam ay mayroong magkatulad na espesyal na damdamin. Ngunit mabilis na kinumpirma ni Ryumin, siya ba ang may-ari ng coffee shop? Pagkatapos sumakay sa kotse ang lahat at lumipat sa isang lugar. Maya-maya, huminto na rin ang kotse. Mabilis na lumabas ang lahat mula sa kotse. Binuhat ng manlalaro na edad 30 ang babae at naglakad papunta sa isang gusali. Nakarating na tayo. Ito ang lugar kung saan natin isasagawa ang huling bahagi ng panayam. Lahat ay lumipat sa loob ng isang madilim na silid. Inilagay ng manlalaro na edad 30 ang babae sa isang sulok. Simulan na natin. Sino ang papatay sa kanya rito? Kahit na nagtatanong siya, itinuro ng lalaki ang peking si Kim In-hong at sinabi, "O kaya ikaw na lang, Kim In-hong." Pumayag ang kalaban, "Sige, sige." Nagpakita ng kasiyahan ang manlalaro na edad 30, tulad ng inaasahan mula sa iyo. Nang akmang susulong na siya, may biglang sumingit, sandali." Nakilala ang taong ito, nagtanong ang manlalaro na edad 30, "Ano iyon, Ryumin?" Nagtanong si Ryumin, "Magagawa ko ba?" Bahagyang nagulat ang manlalaro na edad 30, "Gusto mo bang gawin?" Nakakatuwa iyan. Wala akong gaanong inaasahan dahil nakita kitang medyo nahihiya. At pagkatapos ay tumingin muli kay Kim In-hong at sinabing, "Sige, sa akin ay okay lang." Pinayagan ko siyang gawin. "Okay lang ba sa iyo, Kim In-hong?" Ipinasok ni Kim In-hong ang kanyang kamay sa kanyang bulsa, tumango at hindi tumutol. Pagkatapos ay sinimulan ni Ryumin ang kanyang mga hakbang papunta sa harapan. Nang makita si Ryumin na lumagpas sa kanya, hindi sinasadyang binigkas ni Kim In-hong ang mga salitang pangungutya. "Galingan mo lang, ano? Tinulungan kita." Nang marinig ang mga salitang ito, sinulyapan ni Ryumin ang malamig na tingin at sinabing, "Salamat, ano. Sisiguraduhin kong gagamitin ko ng maayos ang ancient language copy." Nakaramdam ng kakaiba, lumingon si Kim In-hong, "Ha? Ancient language? Anong sinasabi mo?" Bago pa man siya makapagsalita, ginamit na ni Ryumin ang kanyang mga kamay upang hawakan ang ulo ni Kim In-hong. At pagkatapos ay isang banayad na pag-ikot ang nagdulot ng paglihis ng liig ng lalaki. Kaagad, ang malamig na tingin kasama ng determinadong pag-atake Mahinahong pinabagsak ni Ryumin ang peking si Kim In-hong. Bumagsak na lamang ang katawan sa lupa. Sa likuran, labis na nagulat ang manlalaro na edad 30 at napasandal. "Anong ginagawa mo?" Nalampasan ang kalituhan ay ang kahibangan. Niyakap ng manlalaro na edad 30 ang kanyang ulo at sumigaw, "Anong ginawa mo? Naglakas loob kang patayin si Kim In-hong. Sira ka ba sa ulo?" Nang marinig ang mga salitang ito, itinaas ni Ryumin ang kanyang malamig na tingin at binalikan siya ng tanong, "Hoy, napakaingay mo." Sa oras na ito, nagsimula ng mabawi ng manlalaro na edad 30 ang kanyang pagiging kalmado. Pumikit ang isang mata kasabay ng walang bilang na kaisipan na mabilis na dumaan. Anong klaseng tingin iyan? Para bang nakatingin siya sa biktima. Parang may nagbago. Ano ba talaga ang nangyari? Sa puntong ito, binigyan ng sistem si Ryumin ng ilang bagong update ng impormasyon. Napatay mo ang isang taong nagpapanggap sa ibang tao. Natugunan mo ang nakatagong kondisyon. Natuklasan mo ang ancient language copy. Isang lihim na wika na nakalagay sa paunang itinakdang posisyon. Ang nakuhang ancient language ay otomatikong nakaukit sa katawan ng manlalaro.
Ang pinagmulan ng enerhiya na parang gininto ang mga hibla ay nagsimulang bumalot sa katawan ni Ryumin. Hindi gaanong nakakagulat, nagkaroon siya ng kaunting pag-iisip. Sa wakas ay may gantimpala para sa pagpapanggap bilang si Tiniklam. Itinabi ang naunang pag-iisip ti. Ibinuka na nag-interview ang kanyang dalawang kamay at nagtanong kay Ryumin, maaari ka bang magsalita kahit kaunti? Bakit mo pinatay si Kim In-hong? Habang ipinapasok ang kamay sa isang bahagi ng kanyang damit, kumukuha ng isang bagay. Mahinang sabi niya, bakit? Iyan ba ang tanong? Ang puting maskara di. Pamilyar na muling isinuot sa kanyang mukha. Nandoon pa rin ang malamig na boses. Dahil siya ay isang bastos na walang hiya na gustong magpanggap sa akin. Nahuli ang mahalagang punto, nagduda ang manlalaro na edad 30, magpanggap. Ano? Ngunit hindi pa rin niya maintindihan ang nangyayari. Itinuro ng manlalaro na edad 30 ang babae na dala niya. At sumigaw, dapat mo siyang patayin ang babaeng iyan. Bakit mo pinatay si Kim In-hong? Sagot. Nakaupo sa tabi ng babae. Pumulot si Ryumin ng isang bagay na kulay itim at nagtanong dahil siya ay basura. Ikaw rin ay basura. Pagkatapos ay ginamit ni Ryumin ang kulay itim di. Parang tela upang takpan ang ulo ng babae. Pagkatapos niyang gawin ito, dahan-dahan siyang tumayo. Habang ang manlalaro na edad 30 ay hindi pa rin alam kung ano ang ibig sabihin ng takot. Magaling kung sabihin mo ulit iyan. Ngunit pagkatapos ay natanto niya ang pangungutya niya kanina. Isang tabak na nababalutan ng gintong mahikadi. Kinuha ng lalaking ito. Tumalikod din ang kanyang mga mata. Anong sinabi mo? Sabihin mo ulit. Sa pagkakataong ito, ipinakita rin ni Ryumin ang kanyang mainit na sandata na puno ng estilo. Ang sayda ng kamatayan ay dinala sa kamay ni Ryumin. Ang manlalaro na edad 30 sa harapan ay labis na nagulat sa kanyang ginawa. Ang itim na sayda ng kamatayan na dala ang kakaibang pulang apoy. Lilitaw ang buong bersyon. Dahan-dahan niyang sinabi. Sinabi kong basura ka. Ano? Mali ba ako? Nagising mula sa lahat ng sunod-sunod na hindi inaasahang pangyayari. Pinagpawisan ng husto ang manlalaro na edad 30. Ang pulang sayda iyon? Hindi kaya't ito ang pangunahing sandata ni Tiniklam? Hindi pa ako nakakakita ng manlalaro na may ganoong kalaking sayda. Sandali! Muling lumitaw ang kanyang ekspresyon. Ang sukdulang takot. Manlalaro na gumagamit ng isang higanting sayda. Sa puntong ito niya lamang naalala ang mga alaala ng ilang segundo kanina. Ang kanyang boses ay umalingaw lamang sa kanyang tainga. Dahil siya ay isang bastos na walang hiya na gustong magpanggap sa akin. Magpanggap? Sandali! Nakita ang kalaban na patuloy na natutulala sa iisang lugar. Sinabi ni Ryumin ang ilang mga salita upang ibalik siya sa katotohanan. Ngayon naiintindihan mo na kung sino si Kim In-hong. Pagkarinig ni Todi. Sumagot ang manlalaro na edad 30, ikaw si Kim In-hong. Nang makita ang kalaban na ngayon palang napagtanto kung sino siya. Nagpakita si Ryumin ng higit na pagiging malamig at sinabing di. Paumanhin sa pagsisinungaling. Nang marinig ang mga salitang ito, nawala ng isang beat ang taong nasa edad 30 at nahulog na lamang di. Ang tabak na kinuha niya ay hindi pa man naipapakita. Walang bilang na mga kaisipan ang mabilis na pumasok sa kanyang isipan. Totoo. Ang taong ito ay hindi si Tiniklam na alam ko. Siya talaga si Kim In-hong. Ang pagkilos ay kasabay ng pag-iisip ti. Mabilis na lumuhod ang manlalaro na edad 30 sa kanyang dalawang binti sa harap niya habang nanginginig na nagsasalita. Mahal na Kim In-hong, humihingi ako ng tawad dahil sa maling pagkakakilanlan sa iyo. Gumaganap ka lamang ng napakagaling, patawarin mo ako. Ngunit ang lahat ay tumigil. Isang malakas na hangin na nagdadala ng isang bagay na pinuputol di. Sa matamis na paraan sa bahagi ng liig ni Ilong Piratay. Sa walang bilang na pag-aalinlangan sa buhay na lumitaw. Matapos baliin ang liig ng nagpapanggap sa kanya. Ngayon hawak na ni Ryumin ang kanyang side. Itinaas ang kanang kamay sa isang linya di. Dahilan upang tumalsik ang ulo ng manlalaro na edad 30 di. Bumagsak sa mismong posisyon ng natitirang nakatayod. Dito si Ilong Piratay.
Nakita niya ang ulo na biglang lumitaw sa harapan niya at kinilabutan. Iginawi ang kanyang tingin kay Ryumin na malamig na nakatayo roon. Walang bilang na mga kaisipan ang tumakbo sa kanyang ulo. Ito talaga si Kim In-hong. Siya ay nasa isang ganap na ibang antas. Hindi ko kayang tingnan ang paggalaw ng kanyang pag-swing ng side. Nakita lamang na ang tanging natitirang kalaban dito. Itinaas ni Ryumin ang higanting side niya pasulong. Nananatili pa rin ang kanyang pagiging malamig, ngayon tanging ikaw at ako na lamang ang natitira. Ano sa tingin mo ang susunod kong gagawin? Mabilis na kumalat ang kalupitan sa paligid. Kung mayroon ka pang huling habilin, sabihin mo na ngayon. Nang sabihin niya ito, nanginginig na siya tulad ng dahon. Ngunit sinubukan pa rin niyang sabihin ang kanyang pagdududa. Hindi ko sasabihin ang mga walang kwentang salita tulad ng paghingi ng buhay. Mayroon lamang akong isang tanong na gustong itanong kung nakatagpo kita. Mabilis na sinabi ni Ryumin ang problema ng una. Nagtataka ka kung bakit kita pinatay ng 5 beses sa round 4, di ba? Tama ba? Natakot siya ng husto at nautal na sumagot. Kung gusto ng kalaban na malaman. Mabilis na sinabi ni Ryumin ang dahilan. Simple lang ang dahilan. Gusto kitang panatilihing kontrolado. Nagulat siya at nagtanong muli, panatilihing kontrolado. Bakit ako? Nagpatuloy si Ryumin sa kanyang paliwanag. Mukhang ikaw ang pinakamahusay na tao sa mga taong nakilala ko. Kailangan kong alisin ang kompetisyon sa sandaling iyon. Napatigil si Hulong Pireftai. Kaagad matapos marinig ang kanyang sinabi. Hindi lamang iyon, nagtanong si Ryumin pagkatapos, mayroon pa ba? Hindi nakatanggap ng sagot. Ibinigay niya ang kanyang hatol, ngayon maaari ka nang pumikit at sumuko. Ngunit sinubukan pa rin niyang sumingit ng ilang mga salita, maaari ba akong magtanong ng isang huling tanong? Nagtanong muli si Ryumin, ano iyon? Agad niyang itinanong, bakit mo ako gustong patayin? Dahil basura ka. Dahan-dahang sinabi ni Ryumin. Agad siyang nagmadali, ako. Ano bang ginawa ko? Nagpatuloy si Ryumin, hindi ka ba pumunta rito upang patayin ang babaeng ito? Agad niyang itinaas ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at sinubukang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit wala pa akong ginagawa. Ibinigay ni Ryumin ang katibayan, hindi ka pa gumagawa ng anumang bagay, nakatayo ka lamang at nanonood ng buong araw. Pagkarinig ni Todi, hindi na siya nakapagsabi ng anumang pagtatanggol. At pagkatapos ay huminga si Ryumin, sige, ano? Hindi tulad ng mga basurang iyon. Ang tanging kasalanan mo ay ang tumayo at manood ng walang ginagawa. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Nang marinig na siya ay ililigtas, masaya pa siya kaysa sa nanalong loto, totoo ba? Ngunit inilagay ang punto ng side sa lupa. Narinig ang tunog na kisi, kasabay ng kanyang boses. Ngunit ngayon kailangan mong talikuran ang lahat ng mayroon ka upang matiyak ang kaligtasan ng iyong buhay. Hindi siya nag-atubili at kinuha ang lahat ng mayroon siya. Inilalagay ang mga ito sa lupa. Nang makita ang mga ito, nagulat si Ryumin at nag-isip, wow. Maraming gamit ang taong ito. Kung ibebenta ko ang lahat ng mga item na binili niya sa tindahan, makakakuha ako ng humigit kumulang 2,000 gintong barya. Nakita siyang nakatayo ng ilang sandali nang walang ginagawa. Napakamot ng ulo ang taong nakatayo sa tabi niya at nagtataka. Ibinigay ko pa nga sa iyo ang kagamitan na ginamit ko at kagamitan. Ito talaga ang buo kong ari-arian. Wala na akong iba. Mula sa mga item na iyon, napansin ni Ryumin ang isang bagay at kinuha ito, wala akong sinabi. Nakita siyang kumukuha lamang ng isang bagay na ginintuan, yumuko siya at nagtanong, hindi ka na ba kukuha ng iba pa? Maaari mo nang gamitin ang mga ito. Hindi niya kailangan kaya hindi siya tumanggi. Opo. Nakita siyang mabilis na pumupulot ng mga item sa lupa. Nagkaroon si Ryumin ng kaunting pag-iisip. Gayunpaman, hindi ko rin maibebenta ang mga bagay na iyon sa tindahan. Matapos kolektahin ang huling item di. Mabilis siyang lumingon sa kanya at nagtanong, kaya ililigtas mo ang buhay ko gaya ng ipinangako mo. Tumango si Ryumin, syempre. Hahayaan kitang mabuhay. Paninindigan ko ang sinabi ko. Nang marinig ang tiyak na pahayag mula kay Ryumin. Mabilis siyang yumuko ng 90 degrees, salamat sa iyo. Maraming salamat.
Nakatayo pa rin doon, nag-aalala si Ryumin, tumigil ka na sa pag-aalala, nakakahiya. Upang matiyak na ang lahat ay maayos ti. Lumapit si Ryumin at sinipa ang manlalaro na edad 30 at binilinan siya. Mula ngayon, mabuhay ka ng matuwid. Maaari mong linisin ang mga bangkay na ito kung gusto mo. Sumagot siya, opo. Tapos na ang problema kanina. Lumapit si Ryumin ni. Nakaupo sa harap ng babaeng nakahiga pa rin na walang malay. Dadalin ko ang babaeng ito. Nang makita siyang balak dalhin ang babae, mabilis niyang sinabi, hayaan mo akong tulungan. Ngunit mabilis niyang inalalayan ang babae at tumutol. Hindi na kailangan. Paano kita pagkakatiwalaan? Umalis ka na. At pagkatapos ay inalalayan niya ang babae at umalis di. Habang siya ay nakatayo pa rin at nakatingin sa direksyon kung saan siya pumunta. Matapos makita siyang umalis ng kaunti. Nakuha na niya ang kanyang composure. Walang bilang na mga kaisipan ang mabilis na pumuno sa bakanting espasyo sa kanyang ulo. Buhay pa siya. Akala ko mamamatay na ako ng ganito. Ngunit pinalaya niya ako. Kahit na nawala ako ng ilang mahahalagang bagay, walang mas mahalaga kaysa sa buhay. At pagkatapos ay may isa pang pag-aalala. Ang problema ay, ano ang pakiramdam ng kawalan sa puso ko ngayon? Talaga bang may ginawa akong mali? Ninakaw niya ang aking mga item dahil tumayo lamang ako at nanood. Hindi iyon patas. Ang daloy ng mga kaisipan ay patuloy na umiikot sa kanyang ulo. Sa isang sandali, hindi ba't siya ay lubos na walang kamalayan? Hindi pa rin ba patay si Ilong Piref tay nang tamaan ng isang palakol sa likod? Ngunit nag-aalangan pa rin siya, ano ang dapat kong gawin? Kung papatayin ko ang isang taong may mataas na antas tulad ni Kim In-hong, ang aking mga stats ay tataas ng ilang beses. Ang panloob na labanan ay patuloy, tama. Ito ay isang pambihirang pagkakataon. Isang pagkakataon na hindi na babalik pa. Mabilis niyang kinuha ang palakol niya at mahigpit na hinawakan ito sa kanyang kamay. Kung hindi ko samantalahin ang pagkakataong ito, pagsisisihan ko ito habang buhay. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong. Huwag mo akong pansinin. Huwag mo akong pansinin. Sa kaunti pa lang ni. Sa pagkakataong ito, nakalapit na siya sa kanya. Kinukuha ang pagkakataon, itinaas niya ang kanyang palakol sa likod. Nagsimulang kumalat ang kalupitan, mamatay ka, bastard. Isang simpleng hiwa ang nabuo. Si Ryumin at ang babae ay bumagsak pasubsob sa lupa. Ang pag-atake ay tumama sa target. Matapos makita ang kanyang sarili na nagawang umaksyon ng mabilis at madali, nagsimula siyang matuwa. Haha! Pinatay ko si Kim In-hong, ganoon kadali. Haha! Totoo ba ito? Si Ilong Bireftai ay pinatay ng isang tulad ko na level 1-0. Mabilis niyang tinapakan ng paulit-ulit ang bangkay niya. Ang tanga, hindi ka dapat tumalikod sa akin. Sinong nagmamalasakit kung gaano kakataas ang tanga mo? Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamay sa isang kamao. Self-satisfied, salamat sa lahat ng mga stats na ito, tanga. Ngunit walang nangyari. Na naging dahilan upang siya ay matigilan sa lugar. Mabilis niyang naunawaan ang problema. Bakit hindi pa lumalabas ang mensahe na tumataas ang aking mga stats? Karaniwan dapat lumabas ang mensahe kaagad, di ba? Ano ba talaga ang nangyayari? At pagkatapos ay isang katakot-takot na aura ang lumitaw sa likod niya. Ano sa tingin mo? Ang malamig na boses kasabay ng nakakatakot na aura ay nagmula kay Ryumin. Nang makita siya na biglang lumitaw sa likod niya, napalaki niya ang kanyang mga mata. Habang ang pawis ay dumaloy tulad ng ulan. Lubos na pagiging malamig. Habang ipinapasok ang kanyang kamay sa kanyang bulsa, inaayos ni Ryumin ang kanyang sombrero at damit at nagtanong, bakit ka natatakot ng husto? Nakakita ka ba ng multo o ano? Pagkatapos mabigo sa pag-atake kanina. Kinailangan niyang ipagmalaki ang kanyang mga mata sa pagtataka. Ilang mga kaisipan ang lumitaw pagkatapos. Paano? Malinaw na pinatay ko lang siya, mayroon ba siyang kasanayan sa muling pagsilang o ano? Ang kanyang sarili ay kusang umatras ng ilang hakbang at nabangga ang binti ng babae. Nakaramdam di. Lumingon siya sa likod. Kung saan niya inatake si Ryumin ni.
Ngayon tanging ang enerhiya na dahan-dahang nawawala na lamang. Isang matinding pakiramdam ng pagkabalisa. Kahit na walang dugong natira. Alam na hindi pa rin naiintindihan ng kalaban ang nangyayari. Dahan-dahan na lumapit si Ryumin sa kanya at nagpaliwanag. Ang pinatay mo kanina ay kopya ko. Nakaramdam siya ng takot, tinitigan siya ng may pagtataka at nagtanong, kopya. Ibinigay ni Ryumin ang kanyang detalyadong impormasyon. Ang kakayahan ng ancient language copy ay nagpapahintulot sa akin na lumikha ng isang kopya na eksaktong kapareho sa akin. Kahit na hindi ito maaaring lumaban. Nag-update ng impormasyon ang sistem tungkol sa ancient language copy. Epekto, lumilikha ng isang kopya gamit ang keyword na lumikha ng kopya. Ang gumagamit ay magiging isang espiritu sa loob ng 1-0 segundo. Gayunpaman, ang kopya ay hindi maaaring makipaglaban o ma-access ang mga kasanayan o inventaryo. Ang oras ng paglamig ay 1-0 minuto. Itinataas ang kamay pasulong T. Ipinagpatuloy ni Ryumin ang mga salita niya kanina. Ngunit ganap ka ng nalinlang nito. Hula ko, kahit na hindi ito maaaring lumaban, ito ay kapakipakinabang pa rin. Isang magandang eksperimento. Nang marinig iyon, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang palakol at nagangalit ang kanyang mga ngipin. Niloko mo ako. Tulad ng dati, kumatok si Ryumin sa kanyang ulo ng ilang beses upang ipahiwatig sa kanya. Bakit ka kumikilos na parang biktima ngayon? Ako ang tunay na biktima dito, halos patayin mo na ako. Ngunit sinubukan pa rin niyang makipagtalo, biktima ka. Ikaw ang humarap sa akin na nagbabanta sa akin. Walang saysay ang karagdagang pagsasalita. Muling kinuha ni Ryumin ang kanyang malaking side. At pagkatapos ito ay naging isang paghiwa. Gupitin ang kanyang liig ng malinis. Mabilis ang hiwa na ang kanyang ulo ay nahiwalay sa kanyang liig. Ngunit nag-iisip pa rin kung ano di. Hindi ko kayang igalaw ang aking katawan. At pagkatapos gumulong ang kanyang ulo sa isang tabi. Nasayang lamang ang aking oras sa pakikipag-usap sa iyo. Mas ligtas ang ligtas. Matapos ang pag-atake ni. Isang berdeng apoy ang sumakop sa ilang mga bangkay. Tinanggal ang lahat ng mga bakas. Si Ryumin na lamang at ang babae ang naiwan na nakahiga sa lupa. Nag-iisip ng bahagya si Ryumin. Walang sinuman ang makakapagsabi nito bilang isang pinangyarihan ng krimen maliban sa isang tao. At pagkatapos ay lumapit siya. Nakatayo sa tabi ng lokasyon ng babaeng nakahiga. Uy, maaari ka nang bumangon ngayon. Hanggang kailan ka balak magpanggap na walang malay? Alam mo, hindi mo kayang dayain ang mga manlalaro. Maaari kong marinig ang iyong mga kaisipan. Nang marinig ng babae iyon, tumahimik lamang siya. At pagkatapos ay dahan-dahan siyang umupo. Paumanhin. At pagkatapos ay nagtanong siya ng kanyang opinyon. Maaari ko bang tanggalin ito? Hindi. Tinakip ni Ryumin ang kanyang mga braso ng may determinasyon. Panatilihin ito hanggang sa ako ay umalis. Sinubukang tanggalin ng babae ang takip, ngunit kaagad itong pinananatili, opo. Bago umalis mayroon siyang ilang mga salita na sinabi sa babae, may itatanong ako, makikipagtulungan ka ba sa akin? Sumagot ang babae, opo, opo. Unang tanong, ilang customer? Kaya mo bang maalala ang bawat mukha? Seryosong sumagot ang babae, mayroon pong 4. Isang tao ang nasa 4 na puder. Naaalala ko ang kanyang mukha dahil nagkausap na kami. Paano naman ang ibang mga tao? Gamit ang kanyang kakayahan sa pagbabasa ng isip gumawa siya ng isang hatol, nagsasabi siya ng totoo. At pagkatapos ay nagpatuloy si Ryumin. Sige, iyon lang. Ang marka na nasa liig pa rin ng babae ay medyo natatakot. Sabi niya, kaya ligtas na ako ngayon? Tapos na ang lahat. Kaya pwede na akong umuwi. Huwag kang mag-ulat ng anumang nangyari sa pulis. Maaari itong maging kontraproduktibo. Pumayag ang babae, naiintindihan ko na. Pagkatapos ay binilinan niya siya, maaari mo na itong tanggalin sa 1 minuto. Tumango muli ang babae. Opo. 1, 2, 3, 58. 59 na po. Matapos bilangin ang sapat na 1 minutong oras mabilis na tinanggal ng babae ang takip sa kanyang ulo at huminga ng malalim. Sa pamamagitan ng instinct
Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid, sinusuri ang sitwasyon. Ano kaya iyon? Ang paligid ay napakatahimik at tahimik. Walang naririto. Hindi kaya panaginip lamang ito. Mabilis na nagbabago ang senaryo. Ang sikat ng kumukuha ng litrato at nagre-record ng video. Para bang ito ang unang pagkakataon na nakarating siya sa lugar na ito. Ang cute ng kambal na panda. Nang makita ang masayang ekspresyon ng kanyang kapatid. Tumayo si Ryumin sa tabi at nagbigay ng komento. Sobrang lungkot niya kahapon. Mabuti na dinala ko siya sa labas na ganito. Ngunit biglang nagbago ng kanyang ekspresyon si Ryuwon. Para bang naalala ang isang bagay, nagtanong kay Ryumin. Ngunit kuya, bukas ay unang araw ng Mayo, di ba? Okay lang ba na maglaro tayo ng ganito? Siyempre, masaya ako, pero... Nang makita ang kanyang kapatid na nag-aalala para sa kanya, agad na sumagot si Ryumin, huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Sa pagkakataong ito, hihigit pa sa 1-0 oras, kaya kahit na matulog ako ng medyo matagal, huwag kang mag-alala kahit ano. Nagulat si Ryuwon sa sinabi ng kanyang kapatid. Aabot ng 1-0 oras? Hindi ba't delikado iyon? Kailangan mong bumalik ng ligtas, alam mo ba? Nang marinig ang payo ng kanyang kapatid, itinaas ng binata ang kanyang kamay at mumiti. Ang galing mo talagang mag-alala. Alam ko. Ipinangako ko na hindi kita pababayaan na mag-isa. Ang kwento ay lumipat sa ibang paksa. Sige na, sapat na ang pag-aalala. Anong gagawin natin ngayon? Ang mga mata ng kanyang kapatid ay medyo nagluluha, ngunit nagmadali siyang sumagot, kung gayon, puntahan natin ang zoo. Pumayag siya, okay. Bumalik sa apartment building ni Ryumin. Lumipat ang gabi. Panahon ng paglitaw, Abril 30 sa 11:50. Ang tunog ng alarm ng telepono ay naging sanhi upang si Ryumin. Malabong magising. Pagkakuha ng telepono, alam niyang ito ay si Min Jeryu. Lumitaw kaagad ang mensahe. Min, malapit na ang hating gabi. Huhuhu, naniniwala akong magiging okay ang lahat sa pagkakataong ito. Gawin natin ang ating makakaya. Kaya natin ito. Kaya natin ito. Magkita tayo sa susunod. Kasama ng isang naghihikayat na ikon ng teddy bear. Nang makita ang mensaheng ito na lumitaw, naging seryoso siya. Siguradong kinakabahan siya. Isang banayad na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi pagkatapos. Huwag kang mag-alala.